So, mahaba pa yung lalakarin namin hanggang dun pa sa tuktok. Hola, good morning! It's another day and another adventure dito sa Malaga, Espanya. So, ito yung time na nilalakad namin papuntang Alcazaba de Malaga. So, yes, nilalakad lang namin kasi yung pupuntahan namin ay walking distance lang mula sa hotel accommodation namin. So, dahil nga nasa sentro kami at yung way na yon na papuntang Alcazaba de Malaga ay marami kaming tienda na nakikita. At dahil nga maraming mga tindahan kaming madadaanan on the way namin papuntang Alcazaba de Malaga. So syempre, nakaka-tempt na hindi huminto at tumingin ng mga tinda na makikita namin. So syempre, nandyan yung pumasok kami sa isang souvenir shop. And I like it. Gusto ko siya. Isa ito sa mga pribilehiyo kapag yung accommodation ninyo habang nagbabakasyon ay nasa mismong sentro. Kasi marami ka talaga makikita, yung tipong hindi mo na kailangan lumayo kasi naandyan na siya. Eh, okay na din. Magkano ba sa katedral? Ay, ito, ang cute, oh. Bukas yung nagamit ako. Ayan, oh, stand ko. Uy, nonyo, sushi bo. Ang bango, ano yun? Pasok tayo dyan? Daan lang. Bukas ba? Ang tubig. Ago. Ano, DVD lang. Hindi ka magbumili mo ng agwa mo, be. Oo, be, baka hindi ka maano sa ano loob. Bumili ka muna ng agwa mo. Ayan, dyan, oh. Oo. Antayin ka namin dito. And then, at last, narating namin itong entrance o papasok o paakyat ng Alcazaba de Malaga. Bago ka makapasok o bago mapuntahan yung mga different station sa loob, kailangan mo munang bumili ng ticket. Yung ticket niya ay nag-range lang ng 7 euro, mga ganyan, per head. Pero since balak din naming puntahan yung isa pang fortress na malapit dito sa Alcazaba, meron silang huntos na rate na kung kasama yon ay nag-range yung per head ng 10 euro, kaya ang binayaran namin ay 30 euro para sa aming tatlo na. So ito kasi nakikita nyo ngayon, pataas to eh, paakyat siya. So, pero kahit papano, madali siya kasi may mga stairs kang aakyatan. So madali siyang akyatin. Pero ang nagpahirap lang sa amin ay yung init talaga ng araw. Hindi siya ganun kahirap akyatin. Plus, yung view sa taas kapag narating mo na, hindi pa ito yung pinakatuktok, pero maganda na yung view na nakikita mo. If you're visiting Malaga for the first time, I would definitely recommend na isama ninyo ito sa itinerary ninyo. Because hindi lang siya basta old fortress. Once you're inside, makikita mo talaga kung gaano ka-rich yung history ng Malaga. So habang papasok kami, napansin ko lang yung architecture niya. Very Moorish yung design niya. May mga arches, stone walls, gardens, and yung mga details na talagang mapapaisip ka kung paano nila nagawa itong place na ito centuries ago. Based sa history, ang Alcazaba ay isang Muslim fortress palace na built during the period of Muslim rule in Malaga. It was constructed in the 11th century and served as a defensive fortress, pero at the same time residence din siya for the rulers. So imagine mo, centuries ago, people were already walking around these walls, these gardens, and these beautiful courtyards. Kita mo yung view eh, no? Parang bumabag dito, no? Ha? May nasusunog?
Malapit sa ano yan, di ba? Lighthouse? And of course, hindi mawawala yung view na ganito. Sobrang ganda niya. From up here, you can see parts of Malaga including the city and the Mediterranean. So definitely, take your time here. Enjoy the view, walk around, and take in the whole place. Actually, another reason why this area is worth visiting is because malapit din Yan yun? dito yung other major Modelo ng attractions inakot in natin. Malaga. Pero Dun tayo heads up ko lang pumunta. kayo ha, since maraming major paakyat moments ang mangyayari kapag bibisita kayo dito, wear your most comfortable shoes. So, mahaba pa yung lalakarin namin hanggang dun pa sa tuktok. Ha? Perdona. Uno. Para la Bago tayo Violete, no? magtapos, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe to my channel at huwag mong kalimutang i-click ang all after ng notification bell para updated ka at wala kang mamiss sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat sa panonood. Once again, this is Gadang Pilipinas sa Espanya, sharing life, one story at a time. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego!